long, USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW mula sa 72 countries worldwide. At magandang umaga Pilipinas, magandang umaga sa mga botante, at magandang walang oras sa mga kandidato. Walang oras. Magandang umaga. Bakit magandang umaga? Magandang umaga sa Pilipinas. Yun, tama. Magandang gabi sa Middle East. Ayan. Nakakalimutan na ng kalpito mga oras eh. Palibasa litong-lito na sa pagpipilang ng mga flying voters eh. Ang hirap bilangin talaga yung mga kwan. Yung mga bumoto na galing sa sementeryo. Yan, napakahirap talaga bilangin, mga multo yun eh. At kinukumusta ko yung aking mga ka-OFW na may mga sakit, na nasa kanilang mga tahanan, nandun sa kanilang pwesto, naroon sa kanilang mga employer, naroon sa kung saan lupalop ng disyerto, o nasa malamig na lugar dyan sa Europe, o ibang mga lugar na kinaroroonan ng mga may karamdaman natin mga OFW. Ipinabot ko ang aking personal na dalangin na sana iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik sa dati po ninyong kalusugan. Sa araw na ito ay magsisimula ang ating bagong programa, ang tinatawag na Chikaan Live, sa magitan ng inyong lingkod at ni Inday Yayo. Mga ka-Pilipino, direkta mula sa Qatar, atin pong kakaugnayin si Jovelyn Bayubay Rebilla, lalong kilala sa Inday Yayo. Come on, Yayo! Ay, Yayo, isang magandang gabi, umaga o tanghali sa lahat, lalo na sa lahat ng mga OFW. Isang karangalan po ulit sa akin ang muling makasama sa isang programa ang ating hinahangaan na Kuya Manny Calpito na ubod ng bait, lakas humalikhe sa Facebook at magaling na inventor at higit sa lahat, gwapo yan pag di katabi si Direk dyan sa tabi niya. Diba, Kuya? Ay, sabi kay Hello po ba? Mukhang ikaw ay panalo sa mga kandidato. Masaya ka eh. At saka ang introduction mo sa akin parang inaakala mo panalo yung mga kandidato ko eh. Ay, may bayad yun, Kuya. May bayad. Hindi yun libre. yung mga kandidato may bayad. Dito sa ating studio, libre. Naku, talaga din. Kaya hindi tayo mayaman eh. Oo, dahil ayaw tumanggap kasi si Calpito ng lagay eh. Uy, wag yun natin, Kuya. Delikado yun. Nako. Yan ang tinatawag ngayon na nalulungkot ang aking pananaw. Dahil ang alam ko riyan sa Pilipinas ngayon ay maraming mga yumaman. Nagkatapo na ng mga salapi at yung mga dapat na hindi manalo ay mukhang nangunguna ngayon. Yung bang kandidato mo nangunguna? Inday Yayo? Ang kandidato ko, Kuya? Wala. Hindi pumasa sa akin eh. Hindi ko rin binuto kasi hindi rin siya mananalo. Sayang yung ko, tinta. Oo nga. At saka isa pa, kahit na nga ba, okay, di ba mayroon tayong mga graph, pamimili ng kandidato. Yan, pasado ito, pasado yun, pasado yun. Talo rin ng anak ng anak ng mga politiko eh. Di ba? Tingnan ninyo, mananalo riyan, anak ni The King. Di ba? Sino ba yung The King? Ang mananalo dyan ay yung asawa ng Vice President. Oh, di ba? Mananalo dyan. Alam mo na mananalo eh. Kaya nakakalungkot nga naman kapag kaboboto ka pa. Sa bagay, yan ay tinatawag na pagkakataon natin at sa isang bansa ay laging nariyan ang tinatawag na right of suffrage. Pero sa Pilipinas ay left of suffrage dyan eh. Di ba? Ang mga kasabihan, lagi mayroong katapat eh. Mayroong tinatawag right of suffrage,
meron din left of suffrage. Di ba? Tama ba ako, Yayaw? Kuya, ano yung suffrage? Ha? Yung dun ba sa afraid? Sa afraid? Parang hula hook yun. Si Calpito naman, huwag ka naman halakak ng halakak diyan dahil baka marinig ka ng mga kandidatong nanalo. Mahirap yun. Dahil pag nanalo na yan, di ka nakakilala niyan. Tapik ng tapik yan kapag nangangampanya. Pero kapag nanalo na yan, allergic na yan sa tapik. Uy, kuya, may dala yung hand sanitizer. Oo, ganun yun. Di ba, kapag nangangampanya yan, nakalilis pa yung kanilang mga manggas, kunwari, di ba? Panayang ngiti. Pinag-aaralan ko paano pagngiti. Pag natapos ang eleksyon, hindi na maglililis yan ng kanyang damit. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit, Yayaw? Hindi na malililis? Hindi po. Paano ba naman? Ginto na yung damit eh. Hindi mo na matitiklop. Ito naman. Kumusta ka riyan sa Qatar? Ito kuya, halos kabaga na sa kakatawa sa'yo dyan sa nakikisa, sa kontra-eleksyon mo na, Kamusta ang climate diyan? Mainit, malinsangan, mulan, manggi, o ano? Ay, di mo nahulaan, may snow. May snow ngayon? Oh, may snow sa pawis. Alam mo kung saan nanggaling yung salitang snow? Snow? Sa eskwelahan. Snow. Sa eskwelahan? Oo. Bakit po? Kasi yes or no. Saan pala ko dito? Nako, Calpito. Pinag-aaralan ko na lang talaga yung puro halakhak. Dahil konsumido ako eh. Nagluluksa kasi ako ngayon eh. Dahil lahat yung kandidato ko natalo eh. Matatalino kasi yung mga kandidato ko. Magagaling, madudunong. Ang nanalo ngayon ay yung mga mayayaman, mga popular. Mahirap talaga talunin yan. Siyempre kuya, marami na yung pera eh. Oo, at saka isa pa, pagandahang lalaki yan, pagandahang babae yan. Kinakailangan gwapo ka, gwapita ka. Kinakailangan yan, popular ka, artista ka, boksingero ka, singer ka, anak ka ng politiko, asawa ka ng politiko, kamag-anak ka ng politiko, at hindi ka kamag-anak ni Calpito. At saka hindi ka kamag-anak ni Yayo. Hindi ka mananalo noon. Uy, kuya, tatakbo tayo. Hindi, sa marathon na lang tayo. Ngayong 3,000 years. Tatakbo tayo. Tayo na naman ang tatakbo. Taong 3,000. Pagdating na taong 3,000, no? Ang mga kandidato lumilipad na. No? Dahil sa panahon na yon, mga kambento na ang tao ay lilipad. Kaya yung mga politiko na lalaban na sa year 3,000 ay lumilipad na yan. Yan kuya, ang hirap na habulin. Hindi. Dahil gusto nila maging anghel na sila. Ngayon pa may application na sila kay San Pedro eh. Calpito. Sino yung kulay talisay? Nako, talaga din naman, no. Alam mo, kinukuha ko na lamang sa tawa. Maging doon sa hula hook kanina ay gusto kong madama ng bansa at ng mundo kung gaano ako nagluluksa. Kaya pati tuloy yung pahula hook ko eh, makabayang boto. Yan. Alam mo kung bakit ko ginawa yon? Dahil yung dissectionary Tagalog ng makabayang boto ay yung namimili ng boto. Gusto ko lang ipaalam sa Pilipino na hindi nila dapat ipagbiling kanilang mga boto. Yan. Kaya at least naipadama ko doon ang aking lamentation na tama ang bilihan ng boto. Saan ka sa Pilipinas, Yayaw? Sa Zamboanga po. Zamboanga del Sur, di Mataling.
Oh, Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur, Zamboanga del... Saan si Juan? Si Labad-Labad? Del Norte yata sila, kuya. Del Norte. Oh, okay. So, alam na alam ko yon, lugar na yon dahil yung nung nasa Malacanang pa ako, ay malimit kami magtungo doon sa Zamboanga. Ayan. Kaya alam na alam ko yung lugar na yun eh. Ang mga mistisa, mga naroon. Oo, kaya mistisa ako eh. Oo nga. Oo. Alam mo kung bakit, i-explain ko sa inyo kung bakit napakarami mga mistisa sa Zamboanga at saka sa Davao. Alam mo ba sikreto kung bakit? Hindi po. Ako makain sila ng miswa. Hindi. Sige, hulaan mo pa. Bakit mga tisoy at saka mga tisay ang sa Zamboanga at saka sa karamihan sa Mindanao? Bakit? Hindi ko po alam. Okay, sirit ka na, sirit. Bumubo ako sa history. Oh, sirit na, sirit. Sirit ako dyan, sirit. Kasi, yung mga malalapit sa dagat, doon dumaong ang mga Kastila noon. Ayun. Kaya, noon nauso na yata yung kabit eh. Kalpito, manahimik ka nga. Kuya, buti walang walang sirena na nakabit ng mga Kastila dati. Kasi mas dating dagat, or hindi ba kaya yung mga Kastila babae walang syokoy na nakabit? Oo nga, oo. Kaya nakita mo kami, sa Isabela, sa Ilocos, sa Pangasinan. Malayo ang dagat doon sa lugar ko, doon sa Isabela. Kaya ako ang larawan ng isang tunay na Pilipino. Kita mo, makapal ang aking mga labi, pango ang aking ilong, yung mata ko ay bulagsak, at saka kulot ako. Kita mo, may kulot bang Espanyol? Wala. Diba? Kaya ako larawan ng tunay na Pilipino dahil walang nakabit sa aming lugar. Sana huwag kayong magagalit. Sana nagbibiro na ako, naghasaya ako dahil sa malungkot ako dahil yung mga kandidato ko nanalo. Kaya, natalo pala, natalo. Ikaw nga muna magdaldal. Yayaw. Oh, ito kuya. May dito, may tanong dito, may share to. Sagutin daw natin. Okay. Hide my name, kailangan itago yung pangalan nila. So, hindi ko sasabihin para sa privacy din. Pero mamaya sa Facebook ko po, idaldal ko kung sino sila. Ayun. Ito yung tanong niya. Sige. Okay, kasi sinabi mo ngayon about sa mga kabit-kabit dyan. Kumabit na, baka mahulog sila. Sige, kabit lang kayo dyan kay Manny Calpito. Okay, paano daw paibigin ng isang matigas na lalaki? Anong sagot mo dito, kuya? Ikaw, paano mo paibigin kung ikaw yung babae? Paano mo paibigin ng isang matigas na lalaki? May matigas ba na lalaki, kuya? Para matigas lumambot. Alam mo kung bakit? Kung paano? I-date mo na siya. Pambira ka. Ayun yung sagot mo. Oo. I-date mo na para lumambot. Ay, mali ka dyan. Ito yung dapat. Ito yung the best, kuya. Ano? Lagyan mo o pakainin siya ng siling labuyo. Kasi, di ba, maanghang yan. So, mag-iinit siya. Kaya sisigaw yung pangalan mo. O di, love siya. Okay din yan. Okay din yan. Ayos yun. Ayos. Kaya ang dapat dyan ay pakainin natin na sili yung mga kandidato. No? Para mahulog doon sa kakabit. Di ba? Paramihan kasi ng kabit yan eh. No? Sa Pilipinas, status symbol ang mga magkakabit. Ay, nako. Ganyan Ito naman. kuya. Teka muna, sandali, gusto ko malaman, mga Kapilipino, kailan nung huli kitang ma-interview? Jovelyn? October yata yun Okay. October, hindi ko matandaan yung EDSA. Okay. October, At any rate, 2000. October, November 1 month, December 2 months, January 3 months, February 4 months, March 5 months, April 6 months, mga Kapilipino. Tingnan ninyo kung ano ang pagbabago ng kapalaran ng isang tao. Noong aking kausapin,
una si Jovelyn, ay hindi na tungo sa himaymay ng kanyang diwa na siya ay maging isang professional writer. Makalipas ang 6 na buwan, mga Kapilipino, ito pwede kong may pagmalaki sa inyo. Napakarami siyang mga offer na magsulat sa dyaryo hanggang sa siya ngayon ay regular na sumusulat sa isang tabloid sa Pilipinas. Isang tabloid na ipinagmamalaki at ito ay isang tabloid sa Pilipinas na iginagalang. Hindi dahil sa yung editor-in-chief na yon ay kakilala ko at nakasama ko sa Malacanang, kundi talagang magaling at matalino yang si Al Pedroche. Nakasama ko yan, yung editor-in-chief ninyo, Jovelyn, nung ako ay nasa Malacanang, way back 1969 hanggang 1977. Nung ako ay official special events announcer na Malacanang, siya naman ay nagsusulat ng mga news at nagre-report dun sa aking mga show. Dahil meron akong show noon, Ginoong Radyo. Yung Ginoong Radyo, ang format noon ay pagsasaka. Kaya huwag niyo akong tatanungin hinggil sa pagsasaka, mga Kapilipino. I'm expert on that. Dahil ako ay nagprograma ng tungkol sa pananakahan, tungkol sa pag-aalaga ng baboy, pag-aalaga ng manok, pag-aalaga na, at saka alam ko kung kailan nariyan ang mga taga-Taiwanese at saka mga Indonesians, Thailand, Taiwan, nag-aral sa ating Masagana 99. So, ang ibig ko sabihin, yung kanyang editor-in-chief na si Al Pedroche, doon sa Filipino ngayon tabloid, Star, ay siya ngayon isa sa mga writer ng tabloid na yon. Kaya ko kinukwento ito dahil binilang ko yung buwan, the span of 6 months, ang dami ng mga napuntahan at ang dami ng mga pagkakataong nabuksan para kay Jovelyn Bayubay Revilla. Congratulations, Jovelyn. Sus, maluha naman ako niyan, kuya. Thank you po. Alam mo, Thank you po talaga. alam mo, ako ay isang tao na halakak ng halakak mapagbiro, pero kausapin mo ako ng malalim, baka hindi mo maarok ang aking sasabihin. Kaya, mga Kapilipino, sinasabi ko ito dahil inspirasyon para sa inyo. Bakit sa loob ng 6 na buwan ay nagkaroon ng puwang, nabuksan ang pintuan ng pagkakataon para kay Jovelyn, sapagkat ito ay bahagi ng kanyang pagsisikap. Kaya, hindi mo makukuha ang isang pintuang bubukas sa iyo kung hindi ka gagawa ng paraan para ito ay masusian, mabuksan. Ganyan din ang pagkakataon para sa isang tao, mga Kapilipino at mga ka-OFW. Gumawa ng paraan sapagkat, ang kasabihan ko nga, marami nagsasabi sa akin, Kuya Manny, ikaw yata ay masyado mapagbiro. Dahil sabi ko, sa inyong paligid, sa sulok-sulok dyan sa inyong kinaroroonan, nariyan ang napakaraming pera. Sa inyong kinaroroonan dyan sa paanan ninyo, ang daming pera dyan. Dangan nga lamang, hindi nyo mapulot sapagkat wala kayong formula. Kinakailangan mo ang formula para pulutin yung napakaraming mga pera dyan sa inyong paligid, dyan sa inyong sulok-sulok, dyan sa inyong bulsa. Maraming darating na pera dyan sa inyong bulsa kung alam ninyo ang formula kung paano pupunta yung pera dyan sa inyong bulsa. Kaya ito ay nababanggit ko dahil nakikita naman natin sa Pilipinas. Alam ko na yung mga mananalo riyan ay no vision at all for our country. Dahil kung mayroong vision talaga yung mga politiko na yan, noon pa man ay napaunlad na sana nila ang ating bansang Pilipinas. Number 2 tayo noon, ito ulitin ko naman, number 2 tayo noon, noong mga 60 years ago, tayo ang pinupuntahan ng Taiwan, tayo pinupuntahan ng Thailand, tayo pinupuntahan ng Indonesia, tayo ang number 2 sa buong Asia, number 1 ang Japan. Pero makalipas ang 60 years, mga Kapilipino, nasaan tayo? Number 9. Kung totoo ng mga vision na yan, na sinasabi ng mga politiko, mga Kapilipino, ay totoo, sana napanatili man lamang na number 2 ang Pilipinas. Pero hindi. Number 9 tayo ngayon. Kaya ako ay nalulungkot. Alam ko na ang resulta ulit ng eleksyon sa ating bansang Pilipinas ay yung mga uupo riyan, palagay ko, hindi lang palagay, nakikita ko na wala silang vision.
ang tanging vision na pwedeng magbigay ng kaunlaran ng ating bansang Pilipinas ay industrialization. Meron ba kayong narinig na speech na sino mang mga politiko riyan na aking paunlarin ang industriya ng ating bansang Pilipinas? Ayaw nila sapagkat kung matatag ang ating industriya, wala ng OFW. Gusto nila magkaroon ng mga OFW sapagkat sila lamang, tayo lamang ang nagpapasok ng pera sa Pilipinas para maging camouflage nila na maunlad ang Pilipinas para yung kanilang pananatili bilang politiko ay naroon na sinasabi nila maunlad dahil ako ang politiko. Mga ka-Pilipino, panahon na. Para tayo mga OFW, 8 milyon tayo. Nakakalungkot kung hindi tayo magkaisa na paunlarin ang ating bansang Pilipinas. Nasa sa inyo. Nasa sa atin. Pero meron akong inilahad na formula na kung paano natin paunlarin ang ating bansang Pilipinas para patatagin ang industrialization. Hindi ako umiimik. Inilahad ko lamang ang formula. Pero up to now, ilan mga ka-Pilipino ang sumasali sa aking OFW Industrial Revolution? Mabibilang sa daliri. Hindi ko kayo pinipilit mga ka-Pilipino at ayaw ko na pilitin kayo. Nasa sa inyo kung talagang gusto ninyong umunlad ang ating bansang Pilipinas, magkaisa kayo. Magkaisa tayo with your own damdamin na magboluntaryo. Hindi ko kayo pipilitin, mga ka-Pilipino, nasa sa inyo kung gusto nyo umunlad ang ating bansang Pilipinas. Balik tayo. Alam mo, nakita ko, yung mga sinusulat mo ngayon sa Filipino Star ay napakaganda. Ngayon ko nakita kung gaano ka galing sumulat, Jovelyn. Thank you po, Kuya. Thank you. Nagtatawa ako. Talaga. Dahil, alam mo, isipin ninyo, itong sinasabi ko, ang isang manunulat ay hindi natuturuan. Ang isang manunulat, mga ka-Pilipino, ay inborn. Sinilang ka na manunulat. Marami mga nagsasabi riyan, mag-aaral ako ng journalism, mag-aaral ako ng writer, mag-aaral ako ng ganito. Mga ka-Pilipino, marami ang mga nag-aaral sa journalism na sinasabi. Pero talo nang hindi nag-aaral kapag sila ay mag-submit ng kanilang mga istorya sa mga publication. Kaya huwag niyo sasabihin na tayo ay mga OFW lamang na sumusulat. Mga ka-Pilipino, hindi lamang kayo nagkakaroon ng panahon, pagkakataon. Pagkakataon, hanapin nyo yung susi na kung paano mabuksan yung pintuan na yan. Mga ka-Pilipino, si Evelyn, hinanap niya yung susi kung paano mabuksan yung pintuan para pumasok siya roon sa loob ng kanyang pangarap. Yan ang inyong hanapin, mga ka-Pilipino. Dahil sa inyong paligid napakaraming pera. Pulutin nyo riyan, wala kayong mapupulot sapagkat wala kayong formula. Ganyan yan. Ilang issue sa Filipino Star ngayon ang iyong ikinakontribute, Evelyn? Jovelyn, Kuya. Jovelyn po. Jovelyn. Bali, may po ko, fit your articles po ko sa isang linggo, 2 or 3 yata, or minsan isa lang. Depende sa pag nagpapasa ako. Pero every week din po, may column ako, ang pamagat ay kwento ninda, yung mga issue sa Facebook, doon ko talaga nilalahad sa column ko. So, ngayon, nag-practice naman ako na yung estilo ko sa pagsulat pag nasa column ako, editorial na naman. Pag feature article yung ko, sinishare ko sa Filipino Star ngayon, doon na naman ako sa mga malalim na mga kwento na nakadamdag-damdam, may aral tayong matutunan. So, bali ngayon, nandito na ako sa 2 estilo ng pagsusulat ko yan na editorial, short stories. Kaya, grabe yung challenge talaga. Pero masaya ako kasi na-improve ko yung yung kaalaman ko lalo sa tulong din ni Sir Ramon Bernardo po, yung desk editor nila. Sila po yung taga sa akin na ganito yung gawin mo, dapat ibahin mo yung style. Dami ako natutunan, Kuya, sa isang taon at mga 1.5 year kong pagsusulat. Ngayon, marami na akong natutunan talaga.
Alam mo, yung iyong pagkakabukas ng pintuan ng opportunity para sa iyo ay isang napakalaking bagay na dapat mong, alam mo, mas lalong maraming challenge ang makikita mo at mararaanan sa iyang pupuntahan. Malayo pa ang iyong pupuntahan na Jovelyn. So, ang aking maibibigay na pagkain kaisipan, hindi na may papayo sapagkat mas marunong ka sa akin, ako na dapat napayuhan mo. Ang ibig kong sabihin ay lalo mong palawakin ang iyong pangunawa, lalo mong tingnan ang kahulugan ng iyong paligid. At ito ang dapat na bigyan mo ng pansin, na lahat sana ng iyong susulatin, ang pinakabuod I respect the OFWs. Yun lamang hinihiling ko. Na ang ating mababasa ay yung pinakabuod na respetuhin ng mundo ang mga OFWs. Yun lamang. Kaya good luck sa iyong kinaroroonan ngayon, Evelyn. Jovelyn. Mas madali kasi i-pronounce. Ano kaya? Yayo na lang. Yajo na lang, Yajo. Yajo! Hey, Yajo! Okay. So, yan ang aking maibibigay na at least pagkain kaisipan sa iyong kinaroroonan ngayon. Thank you po, Kuya. Daghang salamat. Walang anuman. Nakalimutan ko ng Bisaya nun. Cebuano, walang anuman? Walay sapayan. Walay sapayan. Naisip ko kasi parang Pangasinan, walay sapayan. Sa Tagalog, walang sampayan. At any rate, ngayon, ay magtungo tayo dito sa iyong daladala na kung paano natin lalong maiingganyo para mag-participate yung iyong mga tagahanga dito sa Chikaan Live. Okay, Kuya, ito yung pangalawang tanong sa akin. Bali, apat yung nag-send ng message, hide my name din. Anjubi, paano ba maging manunulat? Ko siya sa mga joke lang ha. Ganito yun, paano ba maging manunulat? Hawakan mo ang ballpen at papel, simulan mong isulat ang nakautang sa'yo, tiyak na babayaran ka. Di ba, Kuya? Paano magiging manunulat, di ba? Para sa akin ang payo ko ito. Gumupit siya ng papel. Okay? At yung papel na yon, kwadra-kwadrado na maliliit. Gugupitin. Pagkatapos, napakarami ang isusulat niya. Yung mga 1,000 na square na papel na maliliit, isulat niya puro A. Yun namang 1,000 or 100 na square, sulat niya ang B. So, gagawa siya ng napakarami na A, B, C, D, E, F, G. Pero square-square yon, hindi magkakarugtong. Tapos, kukuha siya ng kahon. Ilagay niya lahat yung sinulat niya ngayon. Pagkataas, rambulin niya. Kalugin niya. Pagkataas, itapon niya ngayon sa kanilang sala, doon sa floor. Tapos, yung mga magkakatabi na mga letra, isulat niya. Halimbawa, A and G, nagkatabi. Tapos doon sa kabila ay L-O-V-E-R, o the lover, ang lover. So, pagtyagaan niya ngayon, nasundan lahat yon. At kapag ka nabuo niya yon, tingnan mo, ipublish niya yon, napakagandang tula. Okay. Susundin ko yan. Itatry ko yan. Mabukas. Kasi tingnan mo, bakit ko sinabi yon? Di ba? Noong una, ang art, yung mga pintor, ay nagpipinta sila ang gagaling. Yung mga mata, mukhang mata talaga. Dumating ang makabagong uri ng art. Itinatapon na lang yung pintura. Di ba? Pagkatapos hinahangaan natin. Sabi nyo, ano ba ang klase ito? Yun lang artist pwedeng mag-explain yan. Ganyan din ang manunulat, mga Kapilipino. Sa makabago ngayon, tapon mo ngayon yung letra.
Tapos kung ano nakatihaya, sulat mo at ipadala mo. Sasabihin na, wow, anong klaseng tula ito? Napakaganda! Sapagkat hindi nila maunawaan, mga Pilipino. Ikaw, hindi mo rin maunawaan kung ano yun. Ang laber, 3, 4 ang mukha. Kung ano mapulot mo ron ng mga letra, sulat mo. Pag hindi niya sasabihin, wow, ang ganda nito Hindi ko maintindihan. Totoo, hindi niya maintindihan dahil maging ikaw na writer, hindi mo maintindihan din Uy, may ano dyan, kuya, yung butchike ni Yoyoy Villame. Ay, sa pagkakalam ko, yung kantang yan, napulot lang niya yung mga yung mga words niya sa mga Chinese na mabasa niya, tapos binubuo niya hanggang nabuo niyang kanta. Yung butchike na kanta sa Bisaya. Chik. Yan. Kaibigan ko matalik yan, si Yoyoy. Oo, napulot lang daw niya yan, kuya, yung butchike. Dangan nga lamang at naging maiksi ang kanyang buhay. Marami pa sana siya may offer sa mundong ito. Dangan nga lamang at siya ay sa makabilang buhay. At any rate, iyon ang may papayo ko doon. Ito yung mga pagkain kaisipan para sa inyo na ang inyong mga itinatanong na yan ay magkakaroon ng libo-libong kasagutan. Ang magiging writer ay hindi laruan sa katotohanan, mga Kapilipino. Ang pagiging isang manunulat ay daraan ka ng daan-daang rejection, libo-libong rejection, maari, bago tanggapin ang iyong uri ng panulat. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sino nga ba ang mga kinilala sa mundo, kundi yung rejected bago sila nangamatay? Rejection, mga Kapilipino. Hindi nila nakita ang ilaw at sagisag, tagumpay ng kanilang gawa. Pero nung sila nangamatay na, saka lamang nalaman. Isang example niya si Van Gogh. Ni isa walang nabenta na painting niya. Pero siya ang kauna-unahan na ang kanyang gawa ay umabot ng $72 million nung i-auction yung kanyang painting. Isipin ninyo, nung siya ay buhay pa, walang may gusto doon sa kanyang art, doon sa kanyang painting, doon sa kanyang gawa. Nung namatay siya, saka lamang bumenta. At hindi rin, sinasabi ko ito, mga Kapilipino, para hindi kayo mawala ng pag-asa na kung magkaroon kayo ng rejection sa inyong mga gawa, ay mawawalan na kayo ng pag-asa. Ganon din ang panliligaw kung minsan, application mo doon sa chicks. Ilang sulat ng inyong mister bago mo sinagot, Jubilin? Sulat, wala yung love letter, kuya. Sumabay lang yan sa akin sa daan. Sinabayan lang ako punta sa yung pilapil sa sakahan. Doon ako niligawan. Pero ang haba naman ng pilapil siguro. Hindi, kasi takot ako sa papa ko. Sabi niya sa akin, sagutin mo na ako, kundi sasabay ako hanggang sa inyo. Sabi ko, sige, nobyo na kita. Yun, kami na. Bulungan na kagad. Okay. Tapos, 16 years old, nag-asawa. Okay na. 16 years old ka na mag-asawa ka? Okay. Yun ang tinatawag na unang bingwit ng bituin sa langit. Nakagawaya. Maganda yata na tulayo na. Unang bingwit sa langit. Tapos, suntok sa buwan. Tapos, suntok sa buwang kwentas ng pag-ibig. Ang dami mukhang nakagawa rin ako na ko. Mukhang writer din ako Oy, kuya. Ito number 10 na tanong. Ano ba daw ang dapat niyang gamitin? Ano ba daw ang dapat niyang kainin para tumaba? Ano nga ba? Ang dapat niyang kainin? Ngayon lang ka nakarinig ng ganyan. Lahat ng mga nagtatanong sa akin, Kuya Manny, ano ba ang dapat kainin para pumayat? Ngayon ang kakaiba naman to. Bakit gusto niyang tumaba? Ano ang dapat yan na isagot? Dahil ang alam ko kasi magpa-sexy. Ano dapat yan?
Ang sagot dito, Mm-mm. magpakagat siya ng bubuyog. Isang daang bubuyog. Yun eh. Ang hirap naman, no? Yung... Nako. Paano kung hindi kinagat yung kanyang isang mata, yung isa kinagat? Ano mangyayari na? Hindi naman yun yung bubuyog. Pag-usapan niyo bubuyog. Oo. Ano yung susunod pang tanong? Itong isa, about sa niya personality. Ayaw daw niyang pagmasdan yung sarili niya sa salamin dahil mag-iba daw ang itsura niya. Lalo daw lalaki yung ilong at mata niya. Ang sagot ko dito, basagin niya lahat ng salamin na makita niya sa daan. Para wala na siyang makita, di ba? Di ba kuya? Basagin. Ano pang hinintay niya pag nakita niya, may salamin, basag ka. O pag sa amin niya sa kwartong, basagin niya. Para wala na siyang makita. Very good. Clap, clap, clap. Ito kuya, ito may letter sitter tayo ha. Ito seryosohan daw ko eh. Pero ewan ko lang kung maging seryoso ako dito. Okay, ito yung sulat niya. Galing sa isang hide my name from Qatar. Dear Sis Jo, isang magandang gabi sa iyo at kay Kuya Manny para tayo nasa malala mo kaya. Okay, hide my name na lang sis. Ganito kasi ang problema ko. May asawa akong tao, matagal na kami na mister ko. Isa kong OFW dito sa Qatar. Nauna lang ata ako sa iyo dito at tulad mo rin, pauwi na sa August. Bali, pangatlong uwi ko na ito. Tulad ng karamihan, excited ako umuwi para makita ang pamilya ko. Ang hindi ko lang gusto ay yung atensyon na ipinakita ng mister ko sa akin. Halos ayaw niyang hawakan ng kamay ko pag sa harap kami ng kamag-anak at pamilya ko. Hindi ko siya naririnig na mag-I love you sa akin. Minsan, tatanungin pa niya ako kung kailan ako babalik sa abroad. Gusto kong umiyak pero sanay kasi ako sa pagiging walang pakialam niya. Ayaw ko siyang dudahan na mayroon siyang iba kasi asawa ko siya. Naguguluhan talaga ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang komportahin kung bakit ganito yung trato niya sa akin o dapat ko ba siyang iwanan? Please advise sis and Kuya Manny. From Qatar. Hide my name. Problema pang pamilya, Kuya. Aba, kung ako ang papayo niyan, una, dahil sa yan ay nakikita ko at nararamdaman, kapag ka ikinahiya mo na hawakan man lamang yung asawa mo, kapag kayo ay naglalakad, ano pa ang silbi na kayo mag-asawa? Kung nakalimutan na niya na magsabi sa iyo ng I love you, ibig sabihin ay medyo matabang na siya. May mga pagkakataon na dapat natin tugunan yan. May mga pagkakataon na ipagpalagay natin. Bakit? Itatanong ko sa iyo, Jovelyn. Bakit, halimbawa tayong dalawa, bakit hindi kita hawakan ng kamay kung tayo naglalakad? Sipin mo yon. Bakit? Hindi ko na sinasabi sa iyo ang I love you. Samantalang, nung bago tayo ikinasal, ay panay ang aking I love you. So, mayroong dahilan yan. Baka naman, yung isa ay hindi na naliligo. Isang dahilan yan kung minsan. Ng mag-asawa, ito, hindi biro ito. Si babae, kinakailan mabango ka lagi. Si lalaki, kinakailan mapustura ka rin para sa ganun ay hindi mawala yung dating pagtingin sa iyo. Ito ay, hindi ko naman sinasabi na nangyayari sa inyo. Baka naman paggising mo sa umaga, hindi ka na nagtututbrush. Ito nangyayari ito. So, if possible, nung nililigawan mo pa, ay gawin mo yon. Ngayon, kayo ay mag-asawa na. Ganun yun. At saka, hindi naman nakaka-corny ngayon lagi mo sinasabi, I love you. Ay mag-asawa na kayo, may paalam. Hindi yon. Kundi, halimbawa,
Makakita ka riyan ng bulaklak na daanan mo, pilasin mo. Tapos sa pagdating niya sa bahay niyo, kunwari, ito, nakuha ko bulaklak para sa iyo. E di, kahit na hindi mo sabihin I love you, natatouch ang feeling ng isa. Halimbawa, si babae naman, no? Para sa ganun ay maiparamdam mo na I love you doon sa asawa mo. Halimbawa, pumunta ka sa ukay-ukay, nakakita ka ron ng let's say, napulot lang siguro na inalagay sa ukay-ukay na relo or sing-sing na tanso o ano na pwede mo ibigay sa asawa mo, dalhin mo yon. Tapos ibigay mo, ito, nakita ko doon sa ukay-ukay, siguro bagay sa iyo. See? Yan ang ibig ko sabihin na para mapanatili. Ngayon, kapag ka talagang ayaw na sa iyo at ganon na maaaring mayroong kulasisi, meron ng number 2, number 3. Yan ang aking interpretasyon dyan sa liham na yan. Kaya, ang payo ko ay 4. No? 4 ang payo ko. First of all, ay kinakailangang alagaan ang sarili. Para sa ganun ay nagre-reject kasi ang feelings kapag mabaho ang isa. Totoo yun. Regalohan ng kahit na anong kuha. No? Kung walang pampili ng tsokolate, bumuli ka na lamang ng candy. Pumilas ng bulaklak. At, pang-4, ito. Pinaka-importante ito, pang-4. Na dapat ninyong gawin. Mga Kapilipino, mga ka-OFW. Para sa ganun, ay hindi nawawasak ang tahanan. Ang komunikasyon ay lagi ninyong gawin. Kung hindi ka na niya hinahawakan, i-confront mo siya. Kung hindi ka na niya inaakap, sinasabing, hindi ka na niya, hindi na nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa iyo, i-confront mo. Ano nga ba ang dahilan? Ano nga ba ang aking pagkukulang? Para sa ganun mapupunan ko kung bakit ganyan na reaction mo sa akin. Mag-usap kayo. Yan ang pinaka-importante sa lahat, pang-4. Okay, go ahead, Jubilin. Pag kuya, pag hindi na talaga madala kuya, madali lang kuya, maglagay siya ng wanted sa Facebook niya. Daming dyan, di ba? Maraming kapalit ka agad. Oo, lagay mo siya ng WANTED, wanted. It means, ay ito naghanap na, pero wag na wag gawin, di ba? So, kuya, matanong na kita. Kasi kuya, di ba, hindi naman lahat ng lalaking na showy talaga sila sa feelings nila. Baka ito yung mister niya, hindi showy sa feelings ng ng misis niya. Kasi may iba talagang lalaki na hindi pinaramdam sa harapan ng mga kakilala niya na kung gaano niya, parang kung mahal ba talaga niya yung misis, parang dead ba lang siya. But deep inside kuya, merong lalaki talaga na dinidibdib lang nila yung damdamin. Ganun ka ba kuya? Ako ay nakokornihan sa lagi sinasabing I love you. Nakokornihan ako. Dahil, first of all, salita lang yan eh. Pero, ako, isipin mo ikinasal ako 1976. Anong year na ngayon? 2013. Ilang taon na kaming kasal? Hindi ko alam. So, mahigit na umaabot na ito ng 37 years na kasal kami. Karamihan sa ating bansang Pilipinas, ang mga nasa sa aking status ay hiwalay na sa asawa, marami ng kabit, whatsoever. Pero pwede kong may pagmalaki, mga Kapilipino, mga ka-OFW. Ang aming pagsasama ng aking asawa, dumating ako sa Amerika, ang payo nila sa akin, sapagkat dumating ako dito na TNT, wala akong papel. Payo nila sa akin, Kuya Manny, magpakasal ka para sa ganun magkaroon ka kagad ng US citizenship. Hindi ko yung ginawa sapagkat alam ko na mawawasak ang aking pamilya. Mga Kapilipino, ganyang kahalaga ang aking pagsasama sa aking asawa. Hindi ko iyan inisip. Ako ay nakokornihan sa pagsasabi ng I love you. Sa halip ay gumagawa ako ng paraan. Paano ko ginagawa ng paraan, mga Kapilipino? Ito ay pwede kang magtaka, Jovelyn. Laging ako sorpresa
Nung bumili ako ng piano, hindi alam ng misis ko. Dumating siya sa bahay namin, may piano na. Bumili ako ng sasakyan naming una sa Amerika, hindi niya alam. Noong sinundo ko siya sa kanyang pinagtatrabahang hospital, mga Kapilipino, ibinigay ko sa kanya susi. Hindi niya alam, ibinili ko na ng kotse. Hindi niya alam, mga Kapilipino, bumili ako ng isang napakamamahaling antique na sala set. Hindi niya alam. Nung dumating sa bahay, naroon na. Ganyan ako magpakita ng pagmamahal. Hindi yung sinasabi ko na I love you. Dahil ang feelings ng iyong partner o asawa, kapag ganyan gagawin mo, ay iisipin niya na kakaiba ang iyong pagmamahal sa kanya. Yung bang maliliit na bagay. Katulad, halimbawa, yung misis ko nasa Pilipinas ngayon. Pag uwi dito, mayroon ako ipasasalubong na naman sa kanya na kahit namumurahin. Tuwing uwi niya rito sa Amerika, meron akong ipinakikita sa kanya na alaala. Meron akong pinakikitang sandalier. Babalutin ko yan. Pagdating niya, nakabalot, nakabitin yan. Pero hindi niya makikita. Sa gabi, tatanggalin ko ang pagkabalot niyo, sisindihan ko, may bago pala tayong chandelier. So, mga Kapilipino, yan ang sagot ko sa iyo na napaka-corny ko na pagsasabi ng I love you. At hindi ko sinusulat yan ng I love you. Sa halip ito ay pinatutuhanan ko sa gawa. Yan ang sagot ko sa iyo, Jovelyn. Thank you, Kuya. May aral ako natutunan dun, Sige po, mamaya po, babalutan ko si Mr. ng sorpresa. Ganon ang kasi, karamihan kasi, kapag ka ikinasal na, mayroon na silang dokumento Pag-aari mo na yun Kumbaga sa bahay, nabili mo na yun. Ano man ang mangyari, bahay mo yun. Ganon ang iniisip kasi ng mga nag-asawa. Palibasa, mayroon na silang dokumento na married na sila. Akin na itong babaeng to, akin na rin itong lalaki to, bahala na. Kaya maligo ako, kaya mag-asawa pa rin kami. No, patamisin ninyo araw-araw ang inyong pagsasama. Nang sa ganon, naaabot kayo ng 37 years katulad ko. Kuya, 37. Matagal-tagal na rin, Kuya, no? Oo, matagal na yan. So, ibig ko sabihin ay yung status kong ito, napakarami mga hiwalay sa Pilipinas na nasa katulad ng aking status. Pero hindi ko ginawa yan, mga Kapilipino, sapagkat napakahalaga ang aking pagka-Pilipino. Yan ang ating dapat na ipagmalaki. Sapagkat tayo, mga Pilipino, kultura natin na hindi hiwalayan. Wala tayong divorce sa Pilipinas. Pero, alam mo, nalulungkot ako dahil, ito nga, sinasabi ko, malimit, na yun sa Pilipinas, may empleyado kami. Ang empleyado, hindi sa pagyayabang, mga Kapilipino. Napakarami rin kami natutulungan. Ilan ang empleyado namin? Ilan ang security agents, guard namin, mga Kapilipino? 2,500 ang security guard namin all over the Philippines. Doon sa ibaba ng aming opisina, mahigit na 100 ang empleyado namin. Na mayroong accounting dyan, mayroong so-and-so, may so-and-so. At doon sa 100 na empleyado namin sa ibaba, mga Kapilipino, 15% ang mga babae doon hiwalay sa kanilang mga asawa. Nalulungkot ako. Kapag tinitignan ko sila, isipin nyo, 15% yung mga empleyado namin ng mga babae na hiwalay sa asawa. Isipin mo yon, Jovelyn. Isipin mo yon. Di ba? Sa Pilipinas, bakit ganun? Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Sa siguro, Kuya, sa mga text, mga yung mga, lalo na yung may internet na, may Facebook, may chat-chat na. Wala pang chat-chat yan noon. Alam mo kung bakit? Kasi ang mga leader natin ng ating bansang Pilipinas, mga politiko, mga mayor, governor, or sino-sino riyan, mga congressman, senador, mga Kapilipino, ang daming mga kabit. Nakikita nila. Yan ba ang mga leader? See? Napunta na naman sa politiko. Nagyayabang nila, mga kabit nila. Di ba? Dami ng asawa. Binabahay yan, Kuya, binabahay. Binabahay pa. Mga Pilipino, yan ba ang isang masasabi mong leader? Meron nga akong alam dyan presidente. Nagpadala ng kanyang emisary sa Africa. Pinadala kabit. Mga Pilipino, yan ba? Kaya nakikita kasi, siyempre sa isang tahanan, pag nakikita ng anak mo, na ikaw ay ang daming kabit, ang daming asawa, anong sasabihin ng anak mo?
Pwede naman palang mangabit. Pwede naman palang mag-asawa ng siyam. Di ganun di gagawin ng anak mo. Mga ka-Pilipino dyan ang ating bansang Pilipinas. Nakakalungkot. Kaya, wala akong masasabi. Kundi, sana gumising tayo sa katotohanan na ang ating bansang Pilipinas nangangailangan ng ating pagkakaisa. Nangangailangan ng ating pagkalinga sa ating bansang Pilipinas. Paano natin kakalingain ang ating bansang Pilipinas? Nasa sa inyo yan, mga ka-Pilipino. Mga butante kayo. Ang pagkalinga ng ating bansang Pilipinas nasa sa inyo, mga butante. Kayo ang bumuboto, tayo ang bumuboto sa mga politiko. Tayo nagluluklok sa kanila, kaya kasalanan natin. Hindi kasalanan ng politiko. Tayo nagbigay sa kanila ng pwesto eh. Kaya ngayon, kung nakikita na hindi kasalanan ng mga politiko yan, yung pagkaupo nilang yan, kasalanan ng mga butante. Itong eleksyon na ito, mga ka-Pilipino, nakita ko, na kasalanan ng butante, ang pagkakaluklok ng mga tamparurong, ulitin ko, ng mga tamparurong ng mga politiko. Yan. Bagong bokabularyo yun. Galing sa dissectionary Tagalog ng hulahok. Samparurong. Sampalulong. Okay. Ano pa ang ating dala-dala riyan? Yun lang po yun. Isang one letter lang po tayo. Ngayon, baka next week po yan, daming magpapadala kasi medyo na-busy kasi ako. Kaya di ko masyadong siya. Yun lang po yung natin for today. For tonight pala. Uy, naka-English ako. Okay. Bakit di ka pala tumakbo? Bakit di ka tumakbo? Ibuboto kita sana eh. Number 2-1. Wala ko ibang ilalagay sa listahan ko, manikalpit ko sana. Matagal ko na yan. Matagal ko na winaglit sa akin isipan ng tungkol dyan. Napakarami. Ito sasabihin ko sa inyo ang totoo. Nung kasigatan ng aking programang DCRH Operation Tulong, ay para akong asukal, matamis, na lalapitan ng mga politiko na gawing senador, congressman, or whatsoever. Mga ka-Pilipino, anong gagawin ko? Ang sagot ko sa kanila, announcer ako, writer ako. Anong gagawin ko sa Kongreso? Anong gagawin ko sa Senado? Magsusulat, mag-announcer ako doon. Mga ka-Pilipino, sabi ko sa kanila, hindi iyan ang sagot ko sa inyo. Sa halip ay kayo na nakakaintindi ng batas, kayo dapat ang lumuklok diyan. Pero nagkamali ako, mga ka-Pilipino. Ang lumuklok doon ay ang kasamahan ko dati na announcer, siyang kumandidato, nanalo, bahala na kayo. Okay. Bueno, so sa susunod na Lunes, every Monday na tayo regular, di ba? Opo, kuya. Okay, every Monday na regular. So, nasa sa iyo pagkakataon para sa karoy paabot ang ating pansamantala na pagpapaalam at pag-anyaya sa ating mga tagapanood from 72 countries. Go ahead. Yadja, yaw. Okay po kuya, maraming pong salamat. Inanyahan po ulit po kayo sa next week po, Monday din po, ganitong oras, ang hagikika namin ni Kuya Manny, pero may aral tayong makukuha sa kanya mga ginintuang payo kasama ng tanso ng mga wag nang dagdagan. Mabalik na naman sa sermon to. Nice kong batiin pala. By the way po, gusto kong pasalamatan yung lahat ng bumibili ng libro namin ni Partner Raxel, ang Sindi ng Lampara. Available pa po sa National Bookstore sa Pilipinas. 295 pesos lang ipopromote ko na kuya ha. Yeah, okay. Mga kwentong OFW po yun. May araw tayong matutunan sa mga artikulo, mga short stories po doon sa libro namin, yung Sindi ng Lampara. Available po siya sa 137 branches sa National Bookstore sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, para rin po sa charity namin, sa isang libro, marami na kayong batang matutulungan at mga distressed OFW. Doon po mapupunta yung kita ng libro namin. So, binabati ko pala ang Filipino Star ngayon staff, si Sir Ramon Bernardo, si Sir Alpo Dishi at si Ma'am Morena. Thank you sa opportunity po. Sa DFBI family ko, walang iwanan na samahan, Mami Joyce, Sesnet, Sis Jill, Maricar, si Parang Gerald, Kevin, Nestor,
ay si Sylvia, marami pa. Lahat na kayo babanggitin ko pero di kasya. Sa mga pages po ng Nawala ka. Hello? Hello? Hello, Go ahead. Go ahead. Sa mga pages sa Facebook, sa tagpuan ng mga OFW kung saan ako nagsimulang magsulat, sa mga grupo, sa grupo ko dito sa Qatar, at sa Utusa the TV fan page, hindi na ako nakapag-admin kaya sorry po. Sa KOTL company po na sumusuporta din sa mga adikain ko, binabati ko yung aanakin ko sa Qatar, Eric Tumaniago, Jason Abangan, Jonas Bohon, Michael or alias Kulot, Mac, Joseph, Kuya Regnat, Naphtali, Grigi, and paring this McLaurin. Of course po, sa balitan ko na nagbigay ng opportunity sa akin na makadalo ako sa meeting ng Pino, Ma'am Gigi at sa kasamahan niya, hindi ko maalala mga pangalan nila, but Sir Rico or Sir Nico, binabati ko po kayo sa Balitang Q. At saka sa Sindi ng Lampara, ang publisher namin si Sir Felix Gonzalez, Luis Lopez, Ma'am Joy, at of course po ang nag-iisa kong partner, si partner Rax Kelly na may kwento, may sunang, na siya sa TV sa Canada, yung kwento OFW. Congrats partner. At sa lahat po ng kaibigan ko sa Facebook na laging andyan sa mga tawanan post ko, sa mga seryosong post na hindi nagsasawang mag-comment, mag-likes. Thank you so much guys. Hindi ko na iisa-isahin kasi ang dami, 3,000 plus na po. Hindi ko, bukas ililista ko lahat. At sa, dito na sa pamilya ko po, sa family ko sa Buburay din Mataling Sambuang Adelson, binabati ko ang mister ko, si Marlon Revilla, ang anak ko si Kenneth, si Mama Binyak at si Papa Witwit ko, sa sa dalawa kong kapatid, si Jinjin at si Isel, pamangkin at sa mga kamag-anakan, malapit na tayo magkikita, isang buwan na lang. At of course, si Sir Delfin Montenegro ng ABS-CBN Balitang Middle East at si Kuya Ricardo Francisco po. Binabati ko po kayo ng isang magandang gabi at God bless all. At sa iyo, Kuya Manny, of course. Maraming pong salamat sa opportunity na ito na bumalik ako sa Utusa TV sa programa po ninyo. Thank you so much po, Kuya. Mga kabalabin ng mga ka-OFW, inyo pong napakinggan, napanood si Jovelyn Bayubay Revilla. Dito po sa ating palatuntunan, Chikaan Live sa Utusa TV. Ang inyong kakapay sa hirap at ginhawa, Kuya Manny Calvito po nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran. Sa halip, ito ay pasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.